Magandang araw mga kapatid, ito po ang inyong lingkod muli sa Felix More TV ay magbigay ng reaksyon sa mga kuda-kuda ni Badong. At dahil dito, paghalata ko na ito palang si Badong, ang laki ng kanyang galit dito sa kay Kuya Daniel, lalo na idinamay pa niya ang MCGI. So mga kaibigan, hindi ko rin naman ito mapapalagpas dahil siyempre, sa ngalang ako din naman is nagmamahal dito sa kapatiran, lalo na tigit kay Kuya Daniel, ako din naman is nasaktan. Dahil ito pa lang si Badong, ang dami pala itong mga kaalyado, nandyan yung Kuya Adel, Broccoli, mayroon pang marami pa. Yung sinatawag lang niya dyan na mga etc. So mga kaibigan, para naman sa patas na pamamahayag na kailangan marinig din naman ang kabilang panig, lalo na dito sa kapatiran. At mga kapatid, sa pagkakataong ito, gusto ko lang linawin na hindi ko saklaw ang kabuhan sa kapatiran. Pero dahil ako po ay isang bahagi dyan at nakaramdam na hindi naman maganda at labis-labis na ang paninira nitong kasamahan ni Badong. Marami kasi sila dyan. So therefore ako po ay magbigay ng reaksyon. Para naman sa mga hindi nakakalam sa kabilang panig ay marinig naman nila kung anong meron. Mga kaibigan, eto, pakinggan natin itong si Badong dahil talagang masama ang mga sinasabi nito mga kaibigan at napagkahalataan ko na siya po hindi makamove on. Matapos ng inaitsapuira na dito, sinipa na dito sa MCGI, abay, kuda ng kuda doon sa kabilang panig. Kumbaga parang sa isang aso, matapos mong itaboy, halimbawa itaboy mo sa kabilang pampang, kumbaga sa ilog, abay doon, kahol na kahol, aw, 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 aw. Yan, yun po si Badong. Ito, pakinggan natin. Ikaw masalbahe, hindi ba totoo na pinatungan mo sa loob ng sasakyan yung babae na kapatid ng isang NMC? Hindi ba totoo yon, Daniel Rason? Ayan. Hindi ba totoo yun, Daniel Rason? So therefore, ito ay naghanap siya ng confirmation mismo doon sa kinaukulan. So baliw ka lang talaga, Badong. Baliw ka lang talaga. Mahilig ka sa chismis. Sa lahat pala ng mga marites, ikaw ang panganay. Ikaw ang panganay. Bakit? Ikaw na nga nag-aakusa, tapos i-confirm mo doon sa taong iyong inaakusahan. Di baliw ka lang talaga, Badong. Nagets nyo mga kaibigan, mga kababayan. Ito, parang ako. Aakusahan ko isang tao, tapos sasabihin ko, di ba totoo? Oh. Di baliw lang. Ang dapat mong gawin, Badong, maglabas ka ng proof sa sarili mo. O ito ang patunay ko. Tapos nag-aakusa ka lang, tapos ang bigyan mo ng confirmation sa mga inaakusa mo, yun mismong taong kinauukulan ng mga sinisiraan mo. O di baliw ka lang talaga, Badong. Yung babae na yon nasa Amerika na ngayon yon. Biro mo, bakit mo papatungan? Hipuin nga yung babae, bawal, di ba? Pagka hindi pa kayo kasal, tumingin pa lang nga sa babae na may masamang hangad, bawal na. Papatungan mo pa, Daniel Rason. O, di ba? Sa loob pa ng sasakyan, talagang itong si Daniel Rason, mahilig siya sa mahilig siya sa sex sa loob ng sasakyan. So, yun po ang akusasyon ni Badong. Bakit ko masabing akusasyon? Kuda lang naman kasi lalo natin ito ay sokmed. Diba, Badong? Tandaan mo, Badong, kung yung kuda mo at pag nasagot sa kabila, tandaan mo, Badong, pag napatunayan, yan ay isang kulong 6 na taon pataas. At magmumulta ka, Badong. Huwag mong isabihin, nandiyan ka sa ibang lupa. Wala ka sa Pilipinas. Madali lang, Badong, sa mga taong may nag-iisip din. Huwag mong sabihin na ang mga tao igagaya sa'yo na wala rin kaisip-isip. Kuda ka ng kuda ng paninira sa kapwa. Ang tawag yan, Badong, cyber libel. Pag napatunayan, Badong, nalabasan ka ng subpoena. Halimbawa, dito sa Pilipinas, dito ka sa sampahan ng kaso at balabasan ka ng subpoena, Badong, at naakusahan ka ng cyber libel, cyberbullying, at paglabag sa cyberbullying law, Republic Act 10175. Tandaan mo, Badong, sa ayaw mo at gusto,
babalik at babalik ka sa Pilipinas dahil ipakansila ang iyong pasaporte. Nagits po yun, Badong. Huwag mong sabihin nandyan ka sa Europe at ikaw safe ka na dyan. Granting na hindi ka maabot ng kamay ng Pilipinas. Pero tandaan natin, Badong, mayroon tayong batas ayon sa ating ugnayan sa ibang bansa. Mayroon tayong embassy dyan. Pwede namang sabihin dyan, halimbawa sa Korte ng Pilipinas, oy, kayo dyan sa mga embassy ng Pilipinas dyan sa lugar na pinagluklukan ni Badong, ikansila na ninyo or pauwiinan nyo yan dahil kansilado na yung kanyang pasaporte. Ganyan, Badong. Mag-isip ka ng kaunti, Badong, sa kapakanan ng kinabukasan mo. Maaring ngayon, malaya kang magkuda-kuda, pero tandaan mo, gaya ng isang kasabihan, ang pag-anghang ng isang sili, hindi naman agad-agad eh. Or hindi gaya sa isang sili na pagkagat mo anghang agad. Yan. Baligtad pa yung nasabi ko kanina. Hindi naman yan kagaya, Badong, na sa pagkagat ng halimbawa sa sili, aanghang ka agad. Hindi ganun yan. It takes time. Siyempre, ipoprocess yan. Punta sa korte, sabihin ng nakakinaukulan kung sino man yan, itong tao na to, gusto ko itong mapauwi. Ito, gusto ko to kasi nangluloko dito sa SOCMED. Akusa ng akusa. O, pagpalagay natin, Badong, may hawak ka dyan. Pagdating sa korte, sasabihin naman dyan, oy, Kabadong, ano bang na hawak mo dyan na patunay na ang mga sinasabi mong ito ay totoo? O, siyempre, natural sabi ng judge, o, sumagot ka dyan, tama ba ito? Ang judge, Badong, ang magsabi, o, confirm. Iko-confirm mo ito, tama ba ito? Sasagutin sa kabila. Hindi ikaw. Ay, ang ingot din pala itong Badong na to eh. Hindi mo pa kilala si ano nun, di ba? Yung asawa mong pokpok na Japayuki. O nung nakilala mo yung pokpok mong Japayuking na pangasawa, iniwanan mo yung yung babaeng pinatungan mo sa ano. Hindi ka ba sa laula nun, Danya Rason? O, yan. Sabi niya, hindi mo pa kilala noon yung asawa mong pokpok. Isipin mo, Badong, tandaan mo. Hindi mo pa kilala yung asawa mong pokpok noon. So, sa madalit sabi, malinaw na malinaw sa takbo ng kanyang pananalita, ang Brother Eli pa ay kasama pa natin noong mga panahon na yon. At tandaan natin, sa panahon na yon, binanggit dito na nag-aral pa ang Kuya Daniel ng college. Alam ko rin yan, Badong. Naku, wag mo rin ako lukuhin, Badong. Sa edad ko ba naman na ito, Badong? Nagkaroon ng lokal sa Presko. Doon sa Muñoz. Umatind ako ng isang pagkakatipon doon. Nakita ko ang Kuya Daniel noon, nag-aaral pa siya, dumating siya sa pagkakatipon. Bit-bit pa niya yung mga gamit niya sa pag-aaral. Alam ko yan, Badong. Sa palagay mo ba, Badong? Ha? Ang Brother Eli, kukonsintihin na niya yan. Ibig bang sabihin, mas matalino ka pa kay Brother Eli noon? At sigurado ako, Badong, mga panahon na yan, wala pang laman ang utak mo pagdating dito sa MCGI. Dahil ang sabi mo, 22 years ka dito sa MCGI or sa Pamilya Rason. O ngayon, ano ng taon ngayon? 2025. O, alisin natin to, gawin natin minus 22 years ago, back, pabalik. O din mga ano ka pa, Badong, year 2000 ka na o kung member ka man or na-member o paano ba na involved ka dito sa MCGI. Mariano Garapon, Badong, 1989 pa po ang nangyari na yon. Nag-aaral pa ang Kuya Daniel. Huwag mong sabihin ang Brother Eli, kukonsintihin niya yung mga bagay na yan. Kaya kayo mga kababayan, huwag kayong magpapaniwala sa tao nito. Naluloko na ito eh. Desperado na ito. Wala na siyang pag-asang makagawa pa siya ng diskarte. Lalo na't gusto niyong bumalik dito sa MCGI. Dahil wala na to. Sinipa na sa puwit itong Badong na ito. Kumbaga sa isang kasabihan, ayon sa nakasulat, ibinigay na ito kay Satanas. Ang Satanas naman, tuwang-tuwa, nagpapalakpakan ang mga anghel doon.
ang mga anghel ni Satanas doon sa kanyang kaharian. Welcome Badong, welcome. Sige, ito ang gagawin mo. Sige, go Badong. Gawin mo yan, tama yan Badong. Sige, murahin mo pa ng murahin Badong. Ayan. Mga kaibigan, ganun ang nangyari kayo kay Badong. Yung mga kwento mo Badong, panahon pa yan ng 1980s, 1990s, at ikaw na may na-involve ka lang yata. Bakit ko nagiging yata? Kasi sabi niya 22 years yan nandito sa royal family. Ilang taon ka na ba ngayon Badong? Halimbawa naanib ka, year 2000. Ay nako Badong, ang kwento mo na ikinwento mo na yan, dekada 90 pa yan, dekada 80, at alam ko yan na ang Kuya Daniel no nag-aral pa. So mga kababayan, bago kayo magsalita or mag-isip ng kung ano man sasang-ayon kay dito kay Badong, mag-isip muna kayo ng 7, maka 7 beses o 10 beses kung ang Badong ba dito'y gusto nyong sumanib dyan. Or kung gusto nyong makiayon kay Badong, then go ahead. Gaya ng kasabihan, bird of the same feather flocks together. Lilipad kayo, o di magsama na kayo doon sa kangkungan. Kung hindi tayo mag-isip sa mga sinasabi nito ni Badong, i-analyze natin, matatangay tayo nito eh. Kalukuhan, ito yung tinatawag ko niya. Ito ang malaking kabaliwan ni Badong. At hindi siya makamove on dito sa MCGI at sa pamilya na nandito sa kina Kuya Daniel. Napakasalaula mo. Hindi ba Rhea sa Sondoncillo, alam mo at kilala mo yung babae na pinatungan ni Daniel Rason sa loob ng kotse? Kaya ikaw, Rhea sa Sondoncillo, malaki ang pananagutan mo sa Diyos. Nasa Levitico yun. Nasa Levitico yun. Ikaw din ba Badong? Kung halimbawa ikaw man may alam ka, andito pa sa atin kasama pa si Brother Eli noon. Anong pinagagawa? Di konsentidor ka rin number 1. Dapat untog sa pader yung bunganga mo Badong. Dila mo Badong sanga-sanga. Talo mo yung dila ng dragon. Konsentidor ka rin. Palagay natin, mayroon kang malasakit sa kinukwento mga yun. Di ba totoo yun? Di ba totoo, pinatungan mo yung isang babae doon sa kotse? Anong pinagagawa mo Badong? Maliban na kung ikaw wala ka rin pake. Nagmamalinis pa itong ungas na ito. Ungas ang tatawag ko dito. Ungas, that is, salita namin doon sa may parte ng Kabisayaan. May alam ka pala, di sana sinumbong mo na kay Brother Eli, na yamang malapit ka rin doon sa pamilya ni Brother Eli. Sabi mo, nagsiservisyo ka doon sa pamilya o sa royal family. Anong pinagagawa mo? Di isa ka rin konsentidor, di baliw nga lang. Sabi nga Badong, yan ay isang malaking kabaliwan. Malaki pa sa pagmumukha mo Badong. Malaki ang pananagutan mo sa Diyos. Ikaw Rhea sa Sondoncillo, dahil alam mo lahat ng kademonyuhan ni Daniel Rason. Lalo ka na Badong. Malaki rin ang pananagutan mo sa tatay mong demonyo. Konsentidor ka rin eh. Yun ay kung halimbawa noon hindi ka pa involved sa MCGI, halimbawa kung hindi ka pa member, di po okay lang, medyo pwede pa sigurong palampasin. Pero kung nung mga panahon na yan, nagiging anib ka na, kasama ka na sa kapatiran, anong pinagagawa mo dyan Badong? At bakit ngayon ka lang nagkukuda-kuda dyan? Anong ginagawa mo dyan? Naghihintay ka lang na mapansin ka para ikaw ay mapalitan mo ang Kuya Daniel. At nagpapakilala ka lang Badong na gusto mong ibagsak ang Kuya Daniel dahil ikaw ang mamumuno sa MCGI. Nagets ba? Kuya Adel, nagets ba ninyo dyan? Kayo dyan, Broccoli. Kayo dyan, CJ Perez. Yun ba ang inyong agenda sa panahong ito? Bakit ngayon lang kayo nagkuda-kuda dyan? Ginagamit pa ninyo ang SOCMED. Dahil may plano kayo, maitim ang mga budhi nyo, itim pa ng kalahati ng hating gabi.
at may plano kayong magkukudita dito sa MCGI at kayo mamumuno, then go ahead, gawin na ninyo. Umpisahan na ninyo at magkaalaman na dito. Hirap sa inyo. Ngayon lang kinukukuda-kuda kung kailan ang Brother Eli pinagpahinga na ng ating Panginoon. Di number 1 ka rin konsentidor Badong, isama ko na kayo lahat. Kayo lahat dyan. Mga konsentidor kayo. May alam na pala kayo. Bakit ngayon lang kinukukuda-kuda? Opo, si Mr. Patong po yan. Mahilig siyang pumatong. O, diba? Opo, si Mr. Patong po yan. Mahilig siyang pumatong. So, itong Badong, nagbigay siya ng mga masamang isipin sa kapwa, lalo na't mga wala namang kinalaman dahil hindi, ang makapanood sa SOCMED, iba-ibang uri ng tao. Maring kalaban sa pananampalataya or mga kagaya din ni Badong na pareha ang kanyang kulay. Iyon po yun, mga kaibigan. Kaya ako naman, bagamat hindi ko saklaw ang kabuhan ng kapatiran, sa nga lang mayroon din akong kunting hindi namang naramdaman nito kay Badong. Kunti lang muna, kunti. Kailangan ko rin magsalita. Dahil mayroon din naman akong alam sa mga pinagkukuda-kuda nito. Paninira lang ito, mga kababayan. Paninira. At may personal siyang galit kay Kuya Daniel at sa kanyang pamilya. Rason. Sabihan mo ba na mga demonyo yung nanay mo, Daniel? O di personal mo lang away, Badong. At kung halimbawa, ikaw, Badong, nagserbisyo ka 22 years in service sa royal family. Sabi mo nga, royal family. So therefore, Badong, isa ka rin tatanga-tanga. Bakit ngayon ka lang umiyak? Hindi po si Lengleng yun. Hindi pa niya kilala si Lengleng nun. Hindi ba totoo yun nung nag-aaral ka sa Aureliano University School of Law, College of Law, sa may lampas ng Taft? Napakarami namang College of Law. Bakit of all the universities, doon ka dahil malapit yun sa mga kuli-kuli. Ano yun? Yung mga patay sindi. Di ba? Di ang sama ng budhi nito, mga kaibigan. Tama? At saka koreksyon, Badong. Para naman sabi nga nila maliit na bagay na mali, iko-correct na kagad para pag lumaki na or malaki na ang mga bagay, dapat maliit pa lang mapamalian na makoreksyon na, di ba, Badong? Badong, hindi yan Aureliano, that is Arellano. Nagit mo ba na, Badong? Arellano University. Di ba, Badong? At saka yung utak mo, Badong, napakadilim talaga. Sabi nga ni Brother Eli, ang dilim na mabudhi mo, Badong. Kita mo? Alanganin saan mo gusto mag-aral, Badong? Iyon ay tawag niyan, University Belt. Natural saan ba mag-aral yan? Gusto mo mag-aral ang Kuya Daniel doon sa Harvard University? Diyan lang naman sa may parte dyan sa Manila ang maraming university. Ngayon sasabihin mo, kaya siya nag-aral kasi gusto niya mapalapit dyan doon sa mga patay sindi. Ang utak mo ba doon pinasukan ka na ng 10 demonyo. Ang isa doon, yun ang iyong tatay. Kaya itong si Daniel Rason, mahilig yan sa patay sindi. Tapos sasabihan mo, nasalbay ako, hello Daniel Rason. Natural. Magsabi ba yung tao kung walang nakikita, walang nakitang ganun nga? Ikaw na nga may sabi, Badong, 22 years in service ka dyan sa royal family. Sabi mo nga, royal family. Natural na pagtanto na at saka naobserbahan ka na kung ano ang ugali mo. Ito naman si Badong galit ka doon, nagalit ka kasi sinabihan ka na salbahe. O di suluhin mo. Problema mo yan between you and royal family. Sabi mo kasi royal family. Problema mo yan, personal, Badong, bakit mo kinukuda-kuda dito sa SOCMED? Naghanap ka ng damay, hanap kang kakampi. At tama naman, kinampihan ka ni Kuya Adel, nila ni CJ, ni Broccoli, at kasama pa ngayon si Willie Santiago. Adi magsama na kayo sa lungga ng mga paniki.
Ito na mas naku Badong, hindi ko to mapapalagkas Badong ha. May mga pinipigil lang po kasi akong information, mga kapatid. Ay naku Badong, wag mo nang pigilin, birahin mo na ng birahin. Nahiya ka pa? Ay Badong, wag ka na mahiya. Kasi wala naman talagang hiya eh. Ang Badong pala na ito mga kaibigan, ginagamit na niya ngayon ang SOCMED para ilabas yung kanyang galit. Personal na galit niya nung kanyang naranasan sa pamilya nila ni Kuya Daniel. Kasi doon, sabi niya, siya din may sabi, mayroon tayong prueba dito. Siya daw ay lahat na, ginagawa niya, kusinero, karpintero, boy, taga-masahe. Ikaw pa rin ba taga-punas ng puwit? Badong, ikaw ba taga-punas ng puwit? Taga-linis ng kilikili? Ano pa ba? Taga-tanggal ng kulik-kuli sa tutuli sa tainga? Ano ba Badong? O ngayon, nagagalit ka ngayon kasi sinabihan kang salbahe. So ano ngayon Badong? Personal mo yan eh. Disoluhin mo. Ginagamit mo SOCMED para naghanap ka ng damay at magkagulo-gulo na tayo. Tandaan Badong, wag mong sabihin nandiyan ka sa Europe. Kayang-kaya kang sa pamagitan ng kamay ng batas. Kahit papano ang batas dito sa Pilipinas gumagalaw pa rin. May kamay, may ulo, may mata, may tainga. Kayang-kaya ka ba doon pabalikin sa Pilipinas? I-cancela lang naman yung iyong passport dito sa Pilipinas. Malapit lang dyan sa Ross Boulevard lang yung main office ng Department of Foreign Affairs. Isang tawag lang yan ni Kuya Daniel. Tandaan natin Badong. Huwag mong sabihin ang Kuya Daniel illiterate sa mga bagay-bagay na nangyari dito sa ating mundo. Tandaan mo rin uli, Badong, tandaan mo uli na ang Kuya Daniel, yan ay kasama ni Brother Eli hanggang siya ay umalis na siya dito sa ating panahon. Kuda ka ng kuda Badong. Anyway, kalayaan mo yan eh. Pero isipin mo Badong ang batas. Republic Act 101-75. Yan ay anti-cyberbullying law. Pambubuli yan Badong sa mga sinasabi mo dito sa SOCMED. Cyber libel ang katapat niyan. Kapatid na ayaw kong Kaya Sige. tignan mo, kayo nagbababuyan dyan. Oh. Kayo. Sino yung kayo? Banggitin mo ba dong? Yung kayo, pangdadama yan eh. So, banggit ka ng pangalan dyan. Huwag mong idamay ang buong kapatiran. Pagkasabihin mo kasi kayo dyan, kayuhin mo yung mukha mo, Badong. Iuntog mo sa pader yung ulo mo at nang matauhang ka, na pagka nagsalita ka ng kayo, maraming damay dyan. Magbanggit ka ng pangalan. Hindi ba totoo, Daniel Rason? Hay. O Saka na lang mga... Hindi ba totoo, Daniel Rason? Bakit talongin mo si Kuya Daniel? Badong, there's something fishy. Ba't tanongin mo ang Kuya Daniel? Siya nga inaakusan mo. Natural sabihin ng mga kinaukulan, sinungaling ka Badong? Ang kasinungalingan mo ay napakalaki, malaki pa sa bunganga mo. Natural ang tatanungin mo yung inaakusahan mo. Dapat sa'yo Badong. Sabihin mo, ito Sabihin mo, hindi ba totoo Daniel Rason? Ito yung papel na pinirmahan mo, ito yung black and white na nandito lahat ng mga katotohanan inilahad ko. Ito yung magpapatunay sa aligasyon ko. Huwag mong sabihin, hindi ba totoo Daniel Rason? Di tatanga-tanga ka lang talaga Badong. Ang katangahan mo, sinlaki pa ng ulo mo. Mas malaki pa doon sa ulo mo na yan. Lagyan mo ng kaunting laman Badong. Sa uli-ulitin, huwag mong tanungin ang taong inaakusahan mo. Lalo na't ito isang cyber libel itong ginagawa mo. Dahil babalik sa'yo. Para ka lang tao Badong. Dumudura, nakatingala. Ano nangyari? Bumabalik sa pagmumukha mo, mga sinasabi mo. Mga kapatid, pagka lumabas yung mga maghahayag pa, saka ko na lang itotodo lahat ng alam ko, mga kapatid. Badong, huwag ka na mahiya. Total, wala naman talagang hiya eh. Huwag ka na mahiya. Todo mo na. Nandito ako naghihintay.
for now, as of now, pabayaan na lang muna natin yung mga bagay-bagay na in-expose ko, nandyan na, mga kapatid. Pero yung ibang mga bagay, ingatan, I have to, ano bang tawag doon? Huwag ka lang mag-isip. Yan ang mahirap kasi pagka mga imbentong kwento, hindi agad-agad mabanggit yan. Kasi iniisip niya, paano ko kaya ito sasabihin? Kaya tututuhin mo yung mukha mo, Badong. At nang matapos na. At saka wag ka nang mahiya, Badong. Ituloy mo na. Wag ka na magpigil. Dahil kahit man, Badong, tandaan mo ang kasabihan. Your action speaks louder than your words. Kahit hindi mo pabanggitin, nagpapakilala na sa pagkatao mo ang iyong mga ikinikilos. Kailangan kong ingatan kasi yung karangalan, dignidad ng ibang mga tao. Aba, may nalalaman pang karangalan at saka dignidad ng ibang mga tao. Sinira mo na nga eh. Sinira mo na nga eh. Kanino bang dignidad at saka karangalan ng ibang tao? Sinira mo na nga. Ay naman oh. Iglesia ng mga baboy, MCGI, Iglesia ng mga baboy, hindi wala na, sira na. Binanggit mo MCGI, kabuuhan ng kapatiran yun, Badong. Kaya sinira mo na. Ikaw naman, kunting isip lang, Badong. O kaya, bigyan kita ng allen range, open range, o back range. Kunting pihit lang, isang pihit pakaliwa, isang pihit naman sa may pakanan. Nagets? Para naman umayos-ayos at para magkaroon ng hulog ang iyong pag-iisip. Bago ka magbitaw ng salita sa sukmit, siguraduhin mo, Badong, yun ay nasa ayos, nasa hulog. Mayroong batayan, hindi nag-iisip, hindi nakatingala sa kalangitan para gagawa uli ng kwento. Hindi dahil sa kukonsintihin sila, dahil biktima din po sila, mga kapatid. Biktima sila. They are also victim, mga kapatid. Ayan merong circular na pinahold mo, Danya Rason. Circular na sinususpindi ng walang taning na panahon yung Danya Rason Jr. mo. Hinuhold ang circular sa Daniel Rason mo. Ano pakialam mo doon, Badong? Reklamo ka roon. Tandaan natin, Badong, ang Kuya Daniel. Siya ang nangangasiwa. Kumbaga sa isang barko, Badong, siya ang doon, manager. Siya ang kapitan. Tumatakbo ang barko, Badong. At ang mga kapatiran ay maituturing na pasahero sa barkong yaon. Siyang nakakaalam. Ngayon, diskumpiyado ka sa pamangasiwa ni Kuya Daniel. Di, lumayas na nga kayo, magsama ka pa, Badong. O sino pa ba dyan, mga exeter, sumama na kayo. Sumama na kayo doon. Kung anyong pananampalataya, alanganin kayo dito sa MCGI, sumama na kayo, lumayas na kayo, at naninira lang kayo dito sa Sokmed. Pagdating doon, halimbawa, kumaga sa ilog, pagka lumayas kayo, tatawid kayo sa ilog, mangingibang pampang na kayo. Mangingibang pangpang. Pagdating doon sa kabila, wag na kayong tahol ng tahol na parang asong ulol. Diba, Badong? Pagdating doon sa kabilang pampang, magsaliri na kayo. Kung wala kayong may ibang papuntahang iglesia, halimbawa, hindi kayo tatanggapin doon sa iglesia ni Willie Santiago, hindi kayo tatanggapin doon. Punta kayo sa iglesia ng nasa Diliman. Magpresenta kayo, ako sir, kompleto ako, marunong ako magbasa ng Bible, ako pwede ako maging manggagawa, pwede rin ako mga tigatahol dito sa MCGI. Dito na sa inyong kaharian. Ako'y tigatahol, gawin ninyo ako. Ayan. Kami dito mga kapatid, kami ay isang batalyon na nandito, mga kapatid. Galing kami sa kabilang grupo. Kami ay gusto mapunta dito sa kaharian na nandito sa Diliman. Baka pwede kami maging kabahagi ninyo, kapatid. Ayan. Pag hindi kayo tatanggapin doon, punta kayo kay Almeida. Nako, tataas lang kayo ng kamay. Aleluya, aleluya. Ayan. Kay Periol. Nako.
O kaya sa mag-Islam na lang kayo, pwede doon. Kahit ikaw ba doon, gusto ka mag-asawa, 4, 3. O Mormons. Hay nako. Ngayon, dahil ganyan ka Badong, hindi ka lang kasi makamove on. Okay? So Badong, sige, wag ka lumaya, ibulgar mo na lahat. Nandito ako makikinig. Mga kapatid, mga kababayan, muli ay ito pong inyong lingkod si Felix More TV. Hanggang dito lang muna ang ating gagawing reaksyon kay Badong sa kanyang mga pinagkukuda-kuda. Sa kanyang mga pinagkukuda-kuda na parang nananaginip ng gising. At napaghalata ko. Nasabi nga ni Brother Eli nung mga nandito kasama pa niya natin, kasama pa sa atin. Ang budhi ninyo, ang madilim ang inyong mga budhi. Yan. Sabi niya. Ngayon, itong si Badong, i-analyze natin sandali bago tayo magtapos. Sandali lang. Ito pala si Badong. Noong siya nandito pa ang Brother Eli kasama pa natin, konsentidor din pala ito. Sa lahat ng konsentidor, ito ang panganay. Biruin natin mga kaibigan, isipin natin. Ang Brother Eli kasama pa natin noon. Kasi kailan na ba si Brother Eli kinuha ng Panginoon? 4 years ago? 5 years ago? Ano ngayon? Di ba 2025? Palagi natin sabihin natin, ako hindi ko na maalala ang mga taon exactly. 20, 2020, 2021. Ngayon itong si Badong, sabi niya, 22 years in service. Di ko lang alam kung anong taon ito na 6. Sa tagal-tagal nandyan ang Brother Eli, malapit siya doon sa pamilya na yan. Hindi man lang makapagsalita, oy Brother Eli, may pinatungan doon sa kotse Brother Eli. Mayroon doon Brother Eli, mga ganyan. Di konsentidor lang. At sa Badong, yan ay talagang isang kabaliwan. Kuda ka ng kuda ngayon, pero nung ang Brother Eli kasama pa natin at isa ka na nga, malapit ka nga dyan Bakit hindi ka nakapiyok? Di ka makapiyok kay Brother Eli? O di kabaliwan lang. Hindi ko sinasabi, Badong, na ikaw ay baliw. Sabi ko, kabaliwan. Bakit kabaliwan? Yung mga utak mo, yan ay ugali ng mga taong may kabaliwan sa mga pangarap sa buhay. Di ba? Kaya siguro hindi ka di ba? Ako, Badong, gagawa na rin ako ng kwento dito. Siguro hindi ka makakapagsalita kay Brother Eli noon diretsahan sa kanya dahil tinatantya mo pa ang pangyari. Sana noon pa, Badong, nagsalita ka na, Brother Eli. In case, Brother Eli, yung tungkulin na ito ipasa mo sa iba, wag mo akong kalimutan, Brother Eli. Kasi kwalipikado din naman ako makuda ako. Mapagsigaw ako. Mapandilat ang mata ko. Marunong ako ng mga talata. Pag tingala ako sa kisame, maalala ko kagad ang mga talata ng Bible. Ganyan. Sana ang ginawa mo. Kasama na kayo ni Seiji, kayo ni Adele. Ganaan. Pero ngayon, wala Nagpapahalata lang kayo, Badong. Nagpapahalata lang kayo. Okay? Abangan natin mga kaibigan ang susunod na pangyayaring ito dahil sabi niya mayroon pa, nagpipigil lang pala siya. Mayroon pa siyang sasabihin ng mga bagay-bagay patungkol sa loob ng MCGI, lalo na higit kay Kuya Daniel. Kasi may personal na galit lang niya ito na iniiyak-iyak niya dito sa Sukmed. Personal. Di sana suluhin na niya yun. Bakit dito pa dinadamay pa niya ng marami? Okay? So ngayon po is araw ng linggo. Today is March 4, 2025 at ako po ay magpapasalamat pansamantala mga kaibigan upang sa muli makita-kita-kit sa sunod ng mga bersyon ng ating pagreaksyon sa mga ginagawa nitong si Badong. Maraming salamat. Iingatan nawa tayo ng Panginoon. Ingat mga kapatid. Magandang araw at babay na po.